Ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa video ni Alan Peter Cayetano na kung saan pinupunta rin niya itong si Jose Cler Castro mga kababayan. At dito mapapakinggan din po natin yung buwelta mga kababayan ni Jose Cler Castro dito sa mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. At yung buwelta ni Jose Cler Castro dito po kay Senator Amy Marcos dun sa sinasabi na impact ng Cler Castro. So ito, i-play po natin. Una po to sa SONA kahapon. Ibig sabihin po, ito'y top of mind. So ang nangyayari po, everyone is praying. Sana Lord magbago Pilipinas. Sana may accountability. Sana lahat lumabas. And also because of that, on the toes, lahat ang pero naka-attention lahat ng politiko, whether very, very corrupt, not corrupt, corrupt. Kasi nga, alam na nandyan lahat ng mata. So siguro shout out sa mga taga DPWH, naghihintay pa rin, Secretary Dizon, ang buong bansa, ano yung major reforms para sure tayo na ang kikita talaga legitimately maganda gawa yung mga contractors. Kaya yung iba't ibang mga sistema na 15, 20, 30% ghost ay mawala. So, of course, this is for all departments, no? Whether yan ay sa DOH, bago ang secretary dyan, dami-daming balita dyan na ano yung balita diyan sa sa DOH, walang delivery pero magaling dumeliver, mag-deliver. Walang mga deliveries pero magaling mag-deliver. Yung walang mga deliveries, ibig sabihin po, katulad sa pagbibili ng mga gamot, bakuna, yung flu shots, delay o wala, hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin nilang magaling mag-deliver, no? Kasi usually pag sinabi magaling mag-deliver, okay, tanyo, ang galing pumula ni Alan Peter Cayetano, pero sa Taguig may problema din. Di ba mga kababayan, yan nga po yung sinasabi ko na bago ka maglinis ng bakuran mo, ng bakuran ng iba, bakuran mo muna linisan mo. Ibig sabihin, you get the job done, di ba? Corruption is in our culture, that's why we have to change that. So I praise God na ginagamit niya ang mga struggles ng ating bansa ngayon. Yung nga lang po, so while we're praising God, we're asking Him for mercy kasi as usual po, ang tinatamaan yung pinakamaliit, di ba? So for example, pagtaas ng presyo ng langis, lahat umaaray, pero syempre yung oil companies kumikita, pero yung ating pong tricycle drivers, jeepney drivers, ang ating pong mga may negosyo na, let's say yung mga naghahatid ng gulay galing po sa La Trinidad, apektado sila, no? So it's a special day then because we want to say happy birthday, Senator Kuya Dante Marcoleta. Miss na miss ka na namin dito sa Senado, hindi mo man lang naumpisahan yung impeachment process, no? Assalamualaikum sa ating mga kapatid, sa lahat po. Kung ano man religion nyo, nagpapaabot kayo na pinagdadasal nyo kami. Thank you po. Ruth Espia. Yan ang Espia na gusto natin. E.G. Bart, protest rallies. Of course, napakalaking bagay sa atin ng social media. At kayo lahat, I really pray that the Lord Holy Spirit will really touch all of you, all of us. At talagang mas maintindihan natin na nangyayari. Romel, maayong hapon, maayong gabi sa inyong tanan dyan sa Davao City. Ay, mga taga California, nanonood din daw. Mga taga Polomonok. May Shane, alaikum assalam sa iyo. Nagtataka ako nga bakit yung iba manunood para mang-buisit lang. Hindi naman tayo nabubuisit because open naman po sa lahat, no? So, shout out kay Senator Marcoleta. Alam ko naman hindi siya nakakapanood. Siguro kung may bibisita sa kanya, pakikamusta kami. But nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, no? Reminder lang. Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? And it's a democracy, no? Malaya naman tayo mag-discuss. Okay. I have faith in our justice system. Abogado ko, so whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect, we should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na weaponize. So, si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya, sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya na yun nga, na kung sumama siya sa kabilang side o sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers, na paano naging plunder yung donation sa eleksyon. Nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, hindi naman talaga sinabi nga ni Rodante Marcoleta, wala pang eleksyon ng panahon na yon. Siya po ay sitting congressman nung tinanggap niya yung pera. So ibig sabihin, habang ikaw ay sitting congressman, tumanggap ka ng pera, plunder yan. Lalo na at kung above 50 million yung tinanggap mo na pera.
Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, sa sobrang galing ni Senator Dante Marcoleta ay pinakulong niya yung sarili niya. Siya ang pinakamagaling na abogadong nakilala ko na nakita kong ipinakulong niya yung sarili niya. Talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nakita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako, and then yung last, hanggang 2022. After that, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya, bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys, ha. So, for example, may kandidato, wala pang campaign period. Iikot sa buong Pilipinas. 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So, plunder ba yon? Tapos lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So, di ba, meron din po tumakbo, palugaw. Okay po yung lugaw. Kasi nakakatulong na yon. Yung mga pinklawan, no? Tinitira kayo ni Cayetano, oh. Tapos maganda yung symbolism, tapos ambag-ambag. So, kung yung kandidato na yon hindi pa nag-file, pero nagpalugaw sa bawat lugar natin, tapos umabot ng 50 million. So, lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. So, makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So, kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun eh. Di ba? Tapos, makikita nyo naman po, bilangin nyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa opposition. Napanood ko ng isang araw, nagagalit na naman ang NBI director kasi doon daw sa fake news. Kung tinignan lang daw ng mabuti yung pangalan doon sa sinasabing mansion sa Amerika, sana hindi na nagkaganito. And I agree with him na kung magpa-fact check, hindi mangyayari. Pero ang problema kay Director Matibag, hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. Di ba? What he preaches, he doesn't act on. Why? Bilangin nyo nga lahat ng press release, lahat ng pinagsasabi niya about the SEA Games, hindi daw liquidated o nakita. Wala, tatamaan ka talaga, Senator Cayetano. Kaya kung ako sa'yo, much better, tawag dito, much better harapin mo na lang. Kaysa manira ka pa na manira, kaysa mag-live selling ka pa, kung ano sasabihin mo, much better harapin mo na lang kung hindi ka natatakot. Kita niya. At kung alam mo sa sarili mong wala kang kasalanan. Iba't ibang ahensya, fully liquidated. Yung amounts na binibigay niya, pa iba-iba. Tapos mali-mali naman pala. Tapos si ganito involved, bakit ganito, bakit ganyan. Kung nag-imbestiga ng tahimik at nag-fact check, hindi mali-mali, di ba? Tapos ganun din, admonish siya dito ni Senator, ng aming presiding officer, Senator Escudero, umoo siya. Sabi niya, yes sir, I understand. So ibig sabihin, hindi siya bawal mag-imbestiga, pero wag kang announce kasi it's considered intimidating yung mga judges, apektado yung impeachment court. O anong ginawa niya? Sunod-sunod pa rin yung announcement, hindi ko isa-isin. But yun, Ate Claire, ang panuurin at tignan mo. You know, when I was in the administration, not only in the Senate, sa Department of Foreign Affairs, pero paglipat ko as Speaker of the House, paano ko po nakikita yung iba kong ginagawa at na-judge? I try to step into the shoes of the opposite side. So yun ang of course, trabaho ni Claire ni Yusek Claire na mag-defend, di ba? But yung defense kasi niya may judgment. So ang problema, pag may judgment, umaaray ba kayo? Umaaray ba kayo kay Yusek Claire? Sa bagay mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi talaga uubra tong mga to kay Yusek Claire Castro. Kasi unang-una, pag si Yusek Claire ang nagsalita mga kababayan, talagang tatamaan tong mga to. At yun na nangyayari. Tinatamaan talaga sila at nasasaktan sila kapag ka nagsasalita na itong si Yusek Claire. Kasi nga totoo ang sinasabi ni Yusek Claire Castro. Anyway, tuloy pa natin. Judgment, i-judge din. So kung titignan mo po, ilagay niya muna shoes niya sa opposition ngayon. O subukan mo, Ate Claire, i-criticize mo ng matindi yung administrasyon, tignan natin mangyayari sa iyo. 'Di ba? So kami we're just making it light, pero hindi po madali ang buhay ng isang opposition, nasa opposition ngayon. Mabigat po, yung mabigat lang makita namin mga kasamahan namin na panay non-bailable yung kinaso. Makita po namin mga kasamahan. Huwag ka mag-alala, susunod ka na naman diyan. Huwag ka mag-alala at malaki naman ang posibilidad na pag napatunayan may plunder ka din. Susunod ka talaga dyan. Kapag ka napatunayan din na may graft ka, malaking posibilidad na makakulong ka din. Namin na kung hindi sila mismo mga nakapaligid sa kanila ay pressure. So having said all of that, I won't focus on that kasi kung nandito po si Senator Bato, kung nandito po si Senator Marcoleta, kung nandito po si Senator Jinggoy, ang pag-uusapan namin
sa SONA at kontra-SONA, saan ba tayo nagkakaisa? For example, taas ng presyo ng bilihin. Kailangan talaga magkaisa at hanapan ng solusyon yon. Yung mga nakakakuha ng ayuda, good for you. Pero mas maraming hindi nakakakuha. So ang question, lalo dun sa may small businesses, may kalenderya, may barberya, nakabili ka ng motor, so ginagamit mo yung motor sa negosyo. Pati yung mga restaurant, hindi lang mga kandilerya, no? Hindi lang mga pagupitan o parlor na maliliit, no? Maraming mga negosyo ngayon nahihirapan at walang pantawid na puhunan. Diba? So, whether yan ay sa palengke, whether yan ay turo-turo, whether yan ay barbecuehan, sa amin meron pa rin yung mga pushcart, tapos nandun yung mga fishball, etc. They are one sickness away or 1, 2, 3 days away from hindi nakapagtrabaho, then they're in poverty. Actually, pati middle class, pagka tinamaan ka ng matinding sakit, tapos medyo mahal yung treatment at saka hindi ka makapagtrabaho, from being middle class, biglang poverty na ulit, no? And again, I'm not pointing fingers, not saying this administration or this president or this Senate, we're equally guilty dyan, lahat ng nasa gobyerno, kasi whatever we have now, yan ang tinanim na. Kaya nga ang maganda nyong gawin, magtrabaho kayo para kahit papaano matulungan nyo kami mga nasa ibaba na dun sa mga kailangan ng mga mamamayang Pilipino na hindi gaanong naaabot ng ating pamahalaan. Di ba mga kababayan? Kaya nga tayo may Senado para gumawa sila ng kapakipakinabang na mga panukalang batas na mapapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino na nasa laylayan ng ating lipunan. Yan ang dapat nilang gawin mga kababayan. Ano ba ginagawa ng mga ito? Puro siraan sa social media, puro parinig. Diba hanggang sa wala na silang nagagawa para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Anyway, tuloy pa natin. Tinanim 10 years ago, 20 years ago, 40 years ago. So bago lang ako umuwi, I want to remind everyone, faith moves mountains, so huwag kayong mawawalan ng pag-asa. So ano na yan? Iba na yan. So pakinggan natin yung sagot dyan ni Yusek Lar Castro mga kababayan. Kasi sabi po dito, palasyo nagbuelta sa pahayag ni Cayetano kaugnay ng pagkakakulong ng kanyang mga kasamahan na senador. Kasi nga pinupunta yan ni Cayetano na sinadya na ipakulong ito mga kasamahan niya na puro plunder ang isinampang kaso mga kababayan. So ngayon ito pakinggan natin. Tinutulan ng palasyo ang pag-asalarawan ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang mga kasama na sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada bilang umano'y mga political prisoner. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senator Cayetano na ginagamit niya ang Department of Justice at Office of the Ombudsman bilang mga sandata upang isulong ang mga interes sa politika gaya ng nangyari kay Senator Estrada at Senator Marcoleta na kapwaan niya mga political prisoner. Welta naman ng Malacanang, hindi ito ang paniniwala ng Sandigang Bayan. Tama! Kasi ang kini-question niya dito mga kababayan, yung Sandigang Bayan. Yung Sandigang Bayan ang inaakusahan niya dito. Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po kay Senator Alan Cayetano ang pagpapasya. Nasa korte. Ano? Nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. Definitely, may mga ebidensyang nakita. Bakit hindi nga naman mga kababayan, total naman, 'di ba? Inamin ni Cayetanong abogado siya. O bakit hindi siya mag-abogado doon sa dalawa niyang kasama? 'Di ba? Bakit hindi siya ang tumayong abogado ni Rodante Marcoleta at ni Mike Defensor sa korte? Tama nga naman. Kasi 'di ba, ipinagmamalaki ni Alan Peter Cayetanong abogado siya. O bakit hindi ka mag-abogado? Ikaw na lang ang mag-apply na lawyer nung dalawang kasama mo. At saka take note mga kababayan na hindi lamang po si Alan Peter Cayetano ang sinoplak dyan ni Yusek Lar Castro, pati itong si Amy Marcos, tinamaan din. Kasi kung matatandaan nyo, tinawag na impacta ni Amy Marcos, ito pong si Yusek Lar Castro. Dahil ang meaning daw po ng ICC ngayon ay impactang Claire Castro. So ngayon ito, i-play po natin.
Pinuweltahan ni Palace Press Officer Claire Castro ang isang video content ni Senator Amy Marcos tungkol saan niya'y impacta sa palasyo. Para po sa detalye live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Mase, ano ang sinabi ni Yusek Castro tungkol dyan sa video ni Senator Amy? Ruth, it takes one to know one. Yan ang tugon ni Palace Press Officer Claire Castro doon nga sa video na inilabas ni Senadora Amy Marcos. Doon kasi sa nasabing video ng Senadora, sinimulan niya ito sa pagsasabi na Kasi sa totoo lang, mas mukha pang impacta si Amy Marcos eh. Diba mga kababayan, yung mga pinaggagawa niya sa kanyang kapatid, gawain niyang taong impacta. Kaya nga kung meron mang impacta dito, walang iba yon kung hindi si Amy Marcos, mga kababayan. nanganib na yung ICC o yung International Criminal Court dahil lalo na ngayon na nagsalita na ang Amerika laban sa kanila. Pero tinapos niya ang video sa pagsasabi na meron din namang ICC sa Malacanang. Ang ibig sabihin nga raw ng I ay quote-unquote impacta. At yung CC, hindi naman niya sinabi kung anong ibig sabihin, pero malinaw din naman na initials ito ni Palace Press Officer Claire Castro. So ang sabi ni Yusek Claire Castro sa kanya, huwag siya mag-alala kasi hindi raw siya aagawan ng corona. Pakinggan natin yung bahagi ng video ni Senadora Amy Marcos at ang tugon sa kanya ni Yusek Castro. Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact Claire. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. It takes one to know one. Huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Kasi mga ginagawa ni Amy Marcos, mga kababayan, kaimpaktahan yun. Yun nga iba natin mga kababayan Pilipino, naiirita. Pag nakikita mga kababayan, lalo na sa impeachment hearing, sa impeachment trial, ito pong si Amy Marcos di ba kapag ikaw pa lang nakikita mo na yung tao na nakakairita mga kababayan, talagang para sa'yo mukhang impacta yun Ganon yung nararamdaman ng mga kababayang Pilipino po natin pag nakikita itong si Senator Amy. Kaya kung meron man pong impacta dito, walang iba yon kung hindi itong si Senator Amy Marcos. Anyway, tuloy pa natin. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Sa poll. Ruth, bumuelta rin ang Malacanang doon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang panayam naman dyan sa Dahig, kung saan sinabi niya na pag-aaksaya lamang ng oras, so waste of time, ang panonood ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos, kaya hindi niya na pinanood ang SONA. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, ang totoong waste of time ay yung pagsagot pa dito sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte dahil malinaw din naman daw na wala raw kakwenta-kwenta ang mga naging pahayag niya. Binuweltahan ni Yusek Castro yung sinabi ni... Shoutout kay Commander Churba, yung mga may nararamdaman niyo sa kidney o mga sakit sa katawan, mga kababayan, dito na po kayo umorder ng black garlic kay Commander Churba. Ayan, Commander Churba, thank you sa black garlic mo. VP Sara na hindi pa rin totoo ang 20 pesos na bigas dahil malinaw daw na nabibenta na to sa Kadiwa stores. Binuweltahan din niya yung sinabi nga ni VP Sara tungkol doon sa hindi masasampahan ng kaso etong si dating House Speaker Martin Romualdez dahil nakikita naman daw na ginagawa pa rin ng Pangulo ang kanyang mga obligasyon at tuloy-tuloy pa rin daw ang pagtatrabaho nito. Pakinggan natin yung bahagi ng tugon ni Undersecretary Castro kay VP Sara. Walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Tama. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Kasi doon pa nga lang sa sinabi ni Sara Duterte na wala daw nakulong sa maanumalyang flood control sa gobyerno ni PBBM. Maliwanag naman na yun, isang malaking ka-fake news yun kasi nakita ng taong bayan na may mga nakulong talaga at may mga makukulong pa. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. At yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute
Kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno. Kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo. Ruth, ang tinutukoy dyan ni Undersecretary Claire Castro ay yung nabanggit ni VP Sara kahapon na personal daw na hiling niya nung sila ay tumakbong magkatandem ni PBBM. At sabi nga ni Jose Castro, ang tinutukoy malamang dito ni VP Sara ay yung request niya na magamit daw yung presidential chopper araw-araw para makauwi siya doon sa kanyang pamilya sa Davao. Pero masyado raw malaki ang gastos. Binigyan din ng reaksyon ni Jose Castro yung naging countersona naman ni Senador Alan Cayetano kahapon na patuloy pa rin daw ang selective justice sa administrasyon. Sabi dyan ni Jose Castro, kung paniniwala yan ni Senador Cayetano, hindi ibig sabihin na pinapaboran ng Sandigang Bayan ng paniniwalang yan. Ruth? Ayan Di ba mga kababayan, sapul na sapul talaga itong mga Duterte, itong si Amy Marcos Impacta, mga kababayan, sapul na sapul sa binitawan salita dito ni Jose Claire Castro. At hindi pa dyan nagtatapos mga kababayan Hindi pa dyan nagtatapos kasi sabi po ni Jose Claire Castro, eto daw ang iba kasi kapag ka nagsisinungaling, di ilong ang humahaba. Tinabla ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang paratang ni Senator Amy Marcos na mabilis umano ang paggulong ng reklamo kapag kakasuhan ay tumutuligsa sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Pinabulaanan ito ni Castro tiginiit na ang unang nakasuhan ay si dating Senador Bong Revilla na kilala bilang kaalyado ng administrasyon, mga kababayan. So ngayon, eto pakinggan nyo pa yung isang pagsoplak dito ni Jose Claire Castro kay Amy Marcos. Ang problema kasi sa iba dito, hindi ilong ang humahaba. Baba! Sa pagsisinungaling, hindi ilong ang humahaba. Di siya tumitingin sa ebidensya. Tama! Tumitingin siya sa kaalyado. Sa pagkaalyado, huwag kasuhan. Yan ang pananaw nila. Diba? Diba? Fake news ulit siya. Bakit? Sino ang unang kinasuhan ng ombudsman? Sige nga. Sino? Nagpe-fake news na naman po kasi. Sino ang kinasuhan? Hindi po ba si Senator Bong Revilla? Na nakatikit pa yan ni PBBM, mga kababayan. Ayoko na nga sanang banggitin yung pangalan kasi masakit ito sa pamilya ni Senator Bong Revilla. Kailan wala tayong magawa? Kasi ang daming sinungaling. Tama. Ang problema kasi sa iba dito, hindi ilong ang humahaba. Sa pagsisinungaling, hindi ilong ang humahaba. Yung baba. Diba? Sapol na sapol. Si Amy Marcos, mga kababayan. Kaya nga para sa akin, alam nyo, kung meron mang impacta dito, kung meron mang fake news peddler dito, si Sara Duterte yan at saka si Amy Marcos. Kasi sila ang pinagmumulan ng fake news dito po sa ating bansa. Lalo na nung sinabi ni Sara Duterte na walang nakulong sa maanumalyang flood control. Lalo na nung sinasabi ni Amy Marcos, mga kababayan, na selective justice lang yung nangyayari dito sa ating bansa. Maliwanag naman Maliwanag naman na may mga nakulong na. Kaya nga, ito para sa akin maliwanag na itong si Sara Duterte, fake news peddler. Kita nyo naman kanina, pinakita ko sa inyo. Maliwanag din na si Amy Marcos ay impacta. Kasi hindi po gawain ng matinong ate, nasisiraan mo at ipapahamak mo yung nakababata mong kapatid. Dahil lang hindi mo nakuha yung mga gusto mo at hindi lang pumabor sa'yo yung mga ginagawa ng kapatid mo para isalba ang mamamayang Pilipino. So kayo, mga kababayan, ko kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga balita po na ito na pinag-usapan po natin? Ano po ang comment at opinion nyo po hingil po sa mga issue po na tinalakay po natin? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito.